Hello, good morning guys. Ngayon ay March 30, 6 AM. So kahapon, or kagabi, so may kapitbahay tayong nakakita sa akin dito. Tinanong kung pwede na. Sabi ko pwede na naman. So pinilian ko siya. Banda dito yung pinili ko sa kanya. Tapos ito naman yung ating Estrosa. So hindi pala siya magandang isama ng Olmeti kasi sobrang malago siya. So in a way, maganda rin pala ang Estrosa. Pag pag maganda rin yung sikat ng araw kasi ayan. Hindi siya masyadong leggy. Ayan. So ito yung Olmeti natin. For harvest na sila this coming Friday. Pero nag-early harvest na ako para madali nating ma-dispose. And kagabi pala, may nakita akong uod dito. Pero hindi siya yung uod na maliliit. Malaki siyang uod, yung mga ganyang kalaki, kahaba. Dito, ayan o. Hinawakan ko nga siya kahapon eh. Nag-release siya ng kung anong liquid. Hindi ko lang alam kung nasan na siya. Ayan o, kumain siya eh. Ayan o. Kinain niya yung dahon dito. Ayan o. Ayan, medyo malaki-laki yung kinain niya. Hindi ko lang alam kung nasan na siya ngayon. Kasi hindi ko siya nakuha. Hindi ko siya natanggal, kumbaga. Ayan. Well, anyway, okay lang naman. Alam ko naman hindi niya kayang ubusin lahat to. Mag-isa lang naman siya. Hindi ko lang alam kung nasa na siya. Inisip ko nandito pa rin siya sa halaman na to. Kaya baka yan yung i-harvest ko for us. Pero may mga lettuce pa naman ako doon. Inobserbahan ko lang siya. Hindi ko lang alam kung paano nakapasok. Pero nakapasok siya eh. At hindi ko rin sure kung anong klaseng paro-paro. Kasi kulay na siya, kulay brown, tapos ganyan na siya kalaki, malusog na siya. Pero nung tinitingnan ko naman, hindi naman ganoon kalaki yung damage niya. Although ito, parang ito damage din to, ayan o, may kain siya dyan. Okay lang yan. Kasama yan. It shows din na walang pesticide itong tanim natin. So ayan, may mga nakita ko may paunti-unting tip burn. Yan. So yan ang ating tanim. Goods naman, maganda yung tubo. Pero kung titingnan ko, ito kasi ano to? Nutrihydro. Sa Nutrihydro ko, 'di ba, medyo mas mataas, mas mababa pala ang pH. Kumpara dito sa Kiss na medyo light yung pagka-pH niya. So siguro ang gagawin ko sa Nutrihydro, babawasan ko lang ng pH. Pero maliban diyan, ito kasi yung part na hindi talaga pag mga alas 3, alas 4, hindi na ito masyado na sisikatan ng araw. Dito yung talagang all throughout hanggang 4 nasisikatan ng araw ito. Mostly ito. So, ito rin naman, Kiss Solution, halos parehas lang din ang tubo nun. Kaya hindi ko rin masabi kung ano ba talaga. Kasi ito medyo buhaghag eh. Pag medyo buhaghag ka kasi, hindi ganun kalakas yung intensity ng sikat ng araw. Yun yung napansin ko. Although may explanation din dyan yung head yata ng Nutrihydro in terms of bakit masyadong compact, ganyan. Bakit masyadong green, yan. May explanation siya dyan. So, just to cut the story short, pag masyadong green daw, mataas yung activity in terms of photosynthesis. So, pag mataas ang photosynthesis, maganda yung sikat ng araw. Tapos, hindi ko sure kung tama, pero parang nagka-clamp up daw sila dahil dun sa sobrang intensity para protektahan din nila yung mga leaf nila. Pero yun nga, pag maganda intensity, mas marami rin yung yung dahon. Ayan. So hindi ko pa talaga ito masyado naayos, pero ayun yung natin. Pakita ko sa inyo yung Scamander natin, tsaka Estrosa na next batch na. Ayan. So, umulan pala kahapon. Ayan sila. Ayan. Tapos Olmeti yung pinakadulo doon. So, hindi ko pa yan napuno. Susunod, try natin punuin. Baka bilhin na lang ulit tayo ng styro box. Sorry. Tapos, hindi ko pa napakita sa inyo yung bago kong setup. Pero, aayusin din natin to. Meron akong setup kasi na pang isahang
isang box lang. Pero gagawa ko ng pang dalawang box kasi setup natin doon. At tataniman din natin ng lettuce. Kumbaga, ano siya, PVC yung setup niya. Pero mga 1 by 1 yung i-design ko. So siguro yun yung magiging model natin. Para pag magpapagawa tayo ng bakal, ganun na lang yung gagayahin design. Hindi ko pa nalinis yung dumi ng aso ko kasi pinakit ko siya dito, dumumi lang siya. Ayan, so ito naman yung mga tanglad natin dito. So ayan, nag-uugat siya dyan. Kaya siya mas lumalaki kumpara dito sa baba. Kasi dito, wala na silang nutrients na makukuha. Siguro, after 3 days or 1 week, lalagyan ko na to ng mga pataba. Galing dun sa ating compost dun sa taas. May compost kasi tayo dun. So ayan, ito rin pala yung natirang yung mga rejected na dahon dun sa in-harvest ko. So yan, hopefully natuwa naman kayo sa tubo. And share ko rin kung ano man yung ma-experience ko dyan. Mga challenges. And expected naman natin na may challenges. And doon naman tayo natututo. Hopefully, hindi niya maubos yung isang puno. Yung nakita ko. So, tingnan din natin kung magiging butterfly siya dito. Para makita natin kung anong klaseng butterfly siya yung nakapasok. Kasi yan, hindi naman siya fully sealed talaga. May mga part na ganito. Ayan, open yan. Makakapasok sila dyan sa gilid. Pero it's one step from sa gusto natin mangyari. Pero nakatulong na rin na nakabili na ako ng mga power tools kasi yun nga, magagawa ko yung mga gusto ko. Pero PVC lang muna gagamitin natin. Yung PVC 10 feet 100 pesos. So yung sa ginawa kong setup na pang isang box na ganyan, siguro gagastos ako ng mga, sabihin mo ng 300. Yan. Save na yung 300. So mga siya, half meter yung height. Tapos kasya siya dyan. Tapos pwede ko rin kasi siyang i-convert. Diba nabanggit ko sa inyo yung potted. Siya yung magiging net shade ng potted setup natin. In case gagawa tayo nun. Kasi gusto ko na rin magtanim ng iba katulad ng iba't ibang herbs or kung ano man. Pero sa setup kasi natin dito yan. Yan. Tsaka pag mas maliit, mas madali siyang isuka. Siguro malalagyan natin to. Yan. Hanggang mapuno natin. Siguro ganun lang gagawin ko ngayon. Lahat na makukuha kong pera ay ibabalik din na muna natin sa ating setup. Para pag mas dumami, mas malaki na rin kikitain natin. Ang plano ko sa next, yung sa mga pagbebentahan nito is pambibili natin ng Olmete seeds kasi ubos na. Hindi na siya kakayanin sa next taniman. So yun lang, medyo napahaba na yung kwentuhan natin and magwo-walking pa ako kasi inaantay ko lang yung kapatid ko. That's it. Bye-bye.